eto interesting topic na naman 'no mula kay, Random Pinas mga tol. Eto yung mga ano, eto yung mga parang pinakatotoong, mga UFO sightings 'no. Again, mahilig talaga tayo sa mga mystery, 'di ba? Mga kakaibang mga bagay na nakikita sa kalawakan na minsan ay wala kang sagot sa mga katanungan mo. So eto ang ating panonoorin 'no. Ano ang parehas sa isang UFO saucer at isang hugis tic-tac? Alam mo yung tic-tac, yung maliit na candy na parang oblong ang itsura niya, 'di ba? Na UFO na walang pakpak at isang milyang haba ng strobe lights. Lahat sila hindi maipaliwanag. Yun ang pagkakaparehas nila, no? Yun ang pagkakaparehas nila. Hindi sila maipaliwanag sa isang mundo kung saan malaki pa rin ang misteryo ng universe. Dito sa atin, matol, marami pa rin tayong hindi alam, marami pa rin tayong hindi natutuklasan, hindi na-discover sa karagatan pa lang natin eh, 'di ba? 5% pa lang ng ating karagatan ng ating nadi-discover. Pero dito, itong panonoorin natin, ito daw yung mga parang pinaka makatotohanan, no? Pinaka kapani-paniwalang mga modern UFO sightings mga kapatid, no? So ito na, panoorin na natin to, wag na natin patagalin. Wag mo kalimutan mag-subscribe kay Random Pinas mga tol, no? Ano ang parehas sa isang saucer, isang hugis tic-tac na craft na walang pakpak, at isang milyang haba ng strobe lights? Lahat sila hindi may paliwanag. Sa isang mundo kung saan malaki pa rin ang misteryo ng universe, ang usaping unidentified flying objects o UFO ay patuloy na nakakaakit ng mga skeptics at mga believers. Isipin mo ang pakiramdam na makakita ng isang bagay na lagpas sa iyong pangunawa. Balikan natin ang 5 pinakakapanipaniwalang modern UFO sightings. Maglakbay sa malabong linya sa pagitan ng science fiction at katotohanan. Mula sa hindi may paliwanag na galaw hanggang sa karanasan ng mga witnesses, ang mga sightings na ito ay hamon sa ating pananaw at paniniwala na siyang humihikayat sa atin na alamin ang mga hindi pa natutukoy na teritoryo ng kosmos. At ang mga sightings na ito ay maring salungat sa lahat ng inaakala mong alam mo na tungkol sa mundo ng hindi may paliwanag. Agad din natin sinasabi na ito'y mga alien, no? Yung mga nilalang na nagmula sa ibang planeta at bumibisita sa atin. Kaya nga tinawag na UFO ay unidentified flying object, no? Mga bagay na lumilipad o nakikita sa kalawakan na wala tayong eksplanasyon. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano sila, hindi natin alam kung saan nanggaling. Pwede bang gawa din sila ng tao? Dito rin sila sa mundo, mga secret experiment, mga ganun, mga bagay, mga kapatid, no? Dapat pa nating di alam eh. July 14, 2001. Bago lang. Papahinto ang mga sasakyan sa New Jersey Turnpike. Isang grupo ng golden lights na nasa V formation ang palutang-lutang sa kalangitan. Binahan ng tawag ng local police department. Lagpas 75 na sasakyan ang huminto sa gilid ng daan. Dami. Para makita ang phenomenon. 75. Sa description ng mga witnesses, tila parehas ito ng Phoenix Lights, isang V-formation UFO sighting na nagpakita sa kalangitan malapit sa Phoenix noong March 1997. 'Di ba? 1997 Phoenix Lights, 'di ba? Nakakita sila ng ganito, hindi lang isang tao, maraming mga tao ang nakakita. 'Di ba? Walang eksplanasyon kung ano 'yan. Syempre, ang tawag nila diyan UFO, unidentified nga 'di ba? Hindi nila ma-identify kung ano 'yan. Lumilipad, may mga ilaw, 'di ba? So ang unang-unang pumapasok sa kaisipan ng marami is alien. Well, dun sa mga hindi naniniwala, sinasabing walang alien, mga kapatid, tayo hindi naman natin sinasabing naniniwala tayo, hindi rin natin sinasabing hindi tayo naniniwala. Basta open tayo sa mga bagong pwede pa nating matuklasan. Pero ikaw, kung tatanungin ka, ano yung lumilipad na yan, di ba? May video tayo tungkol dyan. Bisitahin mo sa ating channel. Kinukonsiderang pinakamaraming witnesses sa isang UFO sighting. 1,000 witnesses, kagaya ng diba? Phoenix Lights, nakunan din ng video ang sighting sa New Jersey. Ayon sa ABC News, isa sa mga witnesses ay gumamit ng infrared rangefinder at doon nalaman na hindi tataas sa 2,000 feet ang taas ng object. Sa ganitong altitude, kahit papano may makikitang outline ng isang craft kung meron man. Pero sa kasong ito, wala. Nagkaroon ng bahagyang pagkinang ang mga ilaw, tapos ay nawala ang mga witnesses.
na iwang nakatingala. Sinabi ng local air traffic controllers na walang airplanes, military jets o space flights ang maaaring naging dahilan ng mga misteryosong ilaw. Ngunit ayon sa NYSPI o New York Strange Phenomenon Investigators, nakakuha daw sila ng bagong ebidensya, ang FAA radar report. At ayon sa report, may mga nakitang airborne objects na walang transponder mula 10:31 p.m. hanggang 12:51 a.m. Sa hiwalay na pangyayari, noong 2009, dalawang lalaki ang inaresto, pinag-fine ng $250 at pinarusahan ng 50 hours ng community service dahil nagtali sila ng flare sa ilang weather balloon para patunayang madaling linlangin ang mga UFO investigators. Kaya anong sa tingin mo? Flares lamang ba ang ilaw na ito o totoong UFO? Gusto kong malaman ang pananaw mo. Sabihin mo sa comment section. United Tower, this is Dave. Hey, Dave, it's Sid from United Tower. Hey, Sid. Hey, did you see a flying disc out by C-17? Don't even start, Sue. No, You're seeing flying discs. well, that's what the pilot and the ramp guys are telling us. The C-17, they saw some flying disc above, and we can't see above us. November 7, 2006, bandang alas 4 ng hapon, ang federal authorities ng Chicago O'Hare International Airport nakareceive ng report. 12 airport employees ang nakakakita ng isang metallic saucer-shaped craft na palutang-lutang sa ibabaw ng gate C-17. Nakita rin ito ng ilang piloto, airline management at mga mekaniko. Walang air traffic controllers ang nakakita sa object at hindi rin ito na-detect ng radar. Sa description ng mga witnesses, ang object walang ingay. 6 to 24 feet ang diameter, dark gray ang kulay. Ilang independent witnesses pa na nasa labas ng airport ang nakakita ng object. Isang witness ang nagsabing halatang hindi ito ulap. Bigla daw itong lumipad pataas ng napakabilis. Nag-iwan ng malaking butas sa mga ulap at hindi nagtagal ay nagsara din daw ang butas na ito. Visible daw ang UFO sa loob ng halos 5 minuto. Nasa 12 United Airlines employee ang nakawitness, mga piloto hanggang sa mga supervisors. Narinig kasi nilang pinag-uusapan ito sa radyo kaya't lumabas sila para tingnan ito. Ang United Airlines at Federal Aviation Administration o FAA parehas dininay na may impormasyon sila tungkol sa UFO sighting. Ang report, inimbestigahan ng isang newspaper, ang Chicago Tribune. Nag-file sila ng Freedom of Information Act o FOIA request sa FAA. Nag-order naman ng internal review ng air traffic communication tapes ng FAA bilang tugon sa FOIA request ng Chicago Tribune. At doon lumabas ang usapan ng isang United Airlines supervisor at isang FAA manager sa airport tower tungkol sa UFO sighting. At yan ang audio na pinarinig ko kanina. Nanindigan ng FAA na ang sighting ay sanhi lamang ng isang weather phenomenon at hindi na nila iimbestigahan pa ang insidente. O, di ba? Isa rin yan kasi sa mga mahirap kapag alam mo yun, ang daming deny, hindi na nila masyado pang pinapahaba ang investigation para hindi na rin masyadong pag-usapan. Kumbaga kapag may issue, pinapatay na agad yung issue para hindi na masyadong pag-usapan. Pero ang hindi mo pa rin mawawala sa isip mo, may nakita sila na hindi ma-explain, di ba? Kaso nga, tulad ng ganyan, pinapatay na agad yung issue. Ayon sa astronomer na si Mark Hammer Green, ang weather condition ng mga oras na iyon ay tama para sa isang weather phenomenon na kung tawagin ay hole punch cloud. At maaring yan daw ang nakitang butas sa kalangitan. Para sa mga UFO investigators, hindi ginawa ng FAA ang kanilang mandato ang imbestigahan ng isang posibleng security breach sa isang American airport. Isang object nakita ng hindi lamang iisang witness, palutang-lutang sa isa sa pinaka-busiest na airport, ay walang dudang panganib sa paglipad ng mga aircraft. Kaya't ikinadismaya ng ilang witnesses ang hindi pag-iimbestiga sa report na ito. Diba? O baka naman kaya hindi nila ito inimbestigahan ay dahil alam na nila kung ano ito. Wala na ba pa nila iimbestigahan? Alam na nila, di ba? Hindi nga lang ipinaliwanag pa o hindi nyo na kailangan pang malaman. Wag na natin pag-usapan, wag nyo nang alamin pa. Basta, tapos na yan, issue na yan. Ganun di ba? Ganun na yun Kung sa tingin mo, ito ang maliit na town ng Stephenville, Texas, 100 miles southwest ng Dallas,
Kilala ang lugar sa kanilang dairy farms. Ngunit gabi ng January 8, 2008, ilang residente ang nakakita ng kakaibang bagay sa kalangitan. Puting mga ilaw sa ibabaw ng Highway 67 ang nireport ng mga citizens. Sa una isang horizontal arc ito hanggang sa naging vertical parallel lines. Isa sa mga witnesses ang isang piloto, si Steve Allen. Sa kanyang estimate, ang strobe lights nasa 1 milya ang haba, nasa kalahating milya ang lapad, at ang bilis nasa 3,000 miles per hour. Wala namang kahit anong tunog o ingay ang nai-report. Sa muli, para sa mga witnesses, tila parehas ito ng kilalang Phoenix Lights noong 1997. Ayon sa mga witnesses, ang mga lights na wala matapos itong subukang habulin ng 2 fighter jets. Pero ang Air Force Reserve sa kalapit na Fort Worth, dininay ang report. Wala raw fighter plane sa area ng gabing iyon. Ngunit di kalaunan, binago ng Air Force officials ang kanilang statement. Inamin nilang nasa 1 dosenang F-16 ang lumipad sa Stevensville ng gabing iyon. Ayon kay Major Carl Lewis, nagkaroon ng internal miscommunications kaya't hindi agad nila nasabing may F-16 sa area ng gabing iyon. Ang pabago-bagong statement na yan na nagbigay ng duda sa Air Force. Kung may F-16 nga sa area, nakita ba nilang lights na ni-report ng mga residente? Ayon kay Major Lewis, hindi niya alam at ayaw niyang mag-speculate sa kung ano ang maaaring nakita ng mga piloto kung meron man. Wala namang interview na ginawa sa mga piloto. Sigurado may nakita ang mga residente. Sigurado may F-16 sa area ayon sa Air Force. Pero kung anong nakita ng mga residente, walang paliwanag. Hindi nakatulong ang pabago-bagong pahayag ng Air Force. Cover up kaya ito? Anong sa tingin mo? Madalas nangyayari yan. 27. Pero sa panahon natin ngayon, no, hindi bibihira na lang yung mga ganito. Kasi sa panahon natin ngayon na sobrang dami na ng may cellphone, sobrang dami nang na may camera, 'di ba? Talagang pwede mo na agad i-live o automatic 'di ba? Makakita ka ng ganyan, palutang-lutang, ila-live mo na agad Magla-live ka na agad sa mga social media 'di ba? Kaya bibihira na yung mga ganito ngayon. 17 nang kumalat ang balita tungkol sa Advanced Aviation Threat Identification Program. Kasabay nito isang video ang lumabas na nagpapakita ng isang encounter sa pagitan ng isang FA-18 Super Hornet at isang Unidentified Aerial Phenomena o UAP, bagong pangalang ibinigay ng military sa mga UFO. Nakita sa East Coast gamit ang Raytheon Advanced Targeting Forward-Looking Infrared Pod, isang mabilis na white oval craft. Nasa 45 feet ang haba, walang pakpak, walang usok. Na-track ng mga piloto ang object 25,000 feet sa ibabaw ng Atlantic Ocean. Lumilipad ito palayo habang umiikot ito sa sarili niyang axis. November 14, 2004 ang USS Princeton, parte ng USS Nimitz Carrier Strike Group, nakakita ng isang unknown aircraft sa radar. 100 miles ang layo sa coast ng San Diego. Sa loob ng 2 linggo, tinatrack ng mga crew ang ilang objects na lumilipad sa taas na 80,000 feet at biglang bumababa palutang-lutang sa ibabaw ng Pacific Ocean. 2 FA-18F fighter jets mula sa USS Nimitz ang naatasa mag-imbestiga sa area. Una nilang nakita ang tila kumukulong tubig. May tila aninong oval shape malapit lamang sa surface ng tubig. Pagkalipas ng ilang minuto, isang tic-tac shaped object ang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Walang mga marka, walang indikasyon ng isang makina, walang pakpak, walang bintana. Walang nakikitang exhaust ang infrared camera. Sinubukang i-intercept ang craft ni Black Ace Commander David Fravor at Lieutenant Commander Jim Slade. Ngunit lumayo ito ng napakabilis at lumabas muli sa radar. 60 miles na ang layo. Lumipad ito 3 beses na higit pa sa speed of sound at higit 2 beses sa bilis ng mga fighter jets. O yung mga ganyang aircraft, 'di ba? O yung mga ganyan lumilipad, 'di ba? Wala tayong explanation kung ano 'yan Yan ba ay gawa din ng mga tao, experiment o kung ano man, 'di ba? Hindi natin ulit sinasabi na alien o gawa ng extraterrestrial na kung meron man, 'di ba? Pero ito yung mga bagay na hindi ma-explain.
Ang dalawang huling kasong nabanggit ko ay kasama sa Pentagon UFO videos, mga visual recordings ng FLIR gamit ng mga fighter jets na dala-dala ng USS Nimitz at USS Theodore Roosevelt noong 2004, 2014 at 2015. Bagamat hindi sinasabing UFO ang mga ito o extraterrestrial in nature, siniseryoso ng Pentagon ang maaaring panganib na dala-dala ng mga UAPs. Sa matagal na panahon kinukutya ang mga UFO at alien believers. Tuwing may mga sightings, kadalasan ginagawang katatawanan ng mga witnesses. At sa tingin ko'y naging problema yan. Nasabi ko na to dati, skeptic din ako, pero open-minded. Kung may misteryo gusto ko yan marinig, hanapan ng paliwanag. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ako rin hindi tayo naniniwala, pero open tayo. Hindi ko sinasabing totoo mga alien, hindi ko sinasabing hindi sila totoo, pero open tayo. Tulad ng paniniwala natin na totoo yung mga anghel, mga espiritu, 'di ba? Totoo yung mga sugo ng Panginoong Diyos na pinapadala. Naniniwala tayo sa divine being, sa Diyos mismo naniniwala tayo. So kung sa mga ganung bagay naniniwala tayo, mga tol, ano yung dahilan para maging close-minded tayo sa mga ganitong mga bagay, di ba? So, posible mga kapatid na meron talaga na hindi natin alam o hindi nasakop ng ating pag-unawa, di ba? Pero ang mahalaga, open tayo at gusto nating malaman pa kung ano yung mga bagay na to. At kung hindi may paliwanag, mangalap ng mas maraming data para maintindihan. At sa lahat ng yan, kung hindi pa rin may paliwanag, dapat ay iiwan itong isang misteryo. Iiwan sa iba para maimbestigahan palalo. Sa ganyang proseso kasi tayo matututo. Sa tingin ko yan ang naisip ng Pentagon. Alam nilang may kung ano man ang lumilipad sa kalangitan na hindi may paliwanag. Gusto nilang malaman kung ano ito at maimbestigahan. Kaya't kailangan nila ng mas marami pang data, mas maraming reports. Ngunit dahil sa mga pangungutya, ang ilang tao hindi na nagre-report, lalo na ang mga piloto. Kaya't sa paglabas sa mga Pentagon videos, ang sa tingin ko'y layunin ay mahikayat ang ilan na mag-report ng kanilang mga encounters sa military. At ganoon nga ang nangyari. Dahil sa pag-amin ng Pentagon, sa Congress investigation sa UAPs, dumami ang reports ng UFO. Ibig sabihin dumami ang data, mas maraming pag-aaralan at iimbestigahan. Kaya't darating ang araw, maiintindihan ng military ang fenomeno na ito. Kaso ang tanong, sasabihin ba ito sa atin? Yun lang. Hindi sikretong gawain ng US military ang pag-cover up ng mga UFO sightings. Gaya ng video na ito, kung saan naging dahilan ng pagkabaliw ng isang tao ang isang cover-up operation. Huwag kalimutan mag-like. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang tao at bilang isang mamamayan sa mundong ibabaw, no? Ano sa tingin mo dito sa mga video nito? Ano sa palagay mo? No? Pwede ka magbigay ng komento, pwede ka magbigay ng opinion. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.